Kung sakaling ikaw ay palari na presidente ng Pilipinas, anong gagawin mo sa mga korap? Mari, nasa Siak Island sila eh. Ang island of corrupt. Saan bandang islam ilalagay? Bandang kan yung sa may bandang China para pala gagera o sila unahin bibirahin. Denti Marcos, kung maaari, yung kal mo, yung pamamahala mo, para maging huwarang ka, gandahan mo naman. Tumakbo ka raw presidente, sabi ni Kuya. Oo. Kailan po? Nung nakaraan, kalaban ko si Pacquiao, Sino pa? si Robredo, Sino pa? si Lacson, si BBC, BBC? si ano BB, Ah, BBM. BBM, Naging BBC. Lacson, BBM, Pacquiao. Yan si Plataforma Yorme. mo, ano plataforma? Bakit po nyo naisipang tumakbo ng presidente? Siyempre para lahat ng region meron ng ospital, hindi na pupunta sa PGH, ang layo-layo. Oo. Hindi ka na kailangan pumunta sa PGH. Oo. Kailangan lahat ng region meron ng ospital. Tsaka eskwelahan, hindi ka na kailangan pumunta sa Maynila para mag-aaral, para maging kuwan. Maliban doon po, sir, ano pa yung... Pag dudugtungin ko yung Mindanao, hanggang Apari. Hulo hanggang Apari, pag dudugtungin ko, lalagyan ko ng tulay. Ay, ito na. Tapos, ano... Tsaka Palawan, papuntang Mindoro, malapit lang. maglalagay po kayo ng mga tulay. Oo, yung kwan. Hindi ba basa tsaka train. Oo. Tapos lahat ng kwan, lahat ng island, meron ng kwan, kuryente. Yung nuclear na kwan, yung inaartila na kwan. Yung nuclear na kwan. Matubig na kwan yun sa kuryente yun. Hindi naman kayo na-disqualified ng election. Hindi naman kayo na-disqualified. Kaya ako na-disqualified Ano disqualified kayo? dahil wala akong pamasahe papuntang Batanes. Papuntang Hulo. Ay kailangan may pamasahe ka. Pero sa sunod, baka magkaroon ako. Qualified na. Tatakbo ulit kayo sa... Siyempre, wala namang masama pagka tumakbo ka eh. Hindi ka man pwede mag-judgmental sa isang tao eh. Oo. Ang kapalaran ng tao, hindi mo pwedeng Oo. husgahan. Hindi mo pwede limitahan. Dahil hindi ka naman Diyos eh, para Oo. limitahan mo yung Oo. kapalaran ng tao. Ano pa yung iba niya pong gusto gagawin? Plataforma na kung sakali kayo manalo. Hindi siyempre, eskwela lang at saka universidad sa bawat region at saka kung yung tawag dito, kuryente at saka yung tulay. Ba, malaking ko na yun, malaking pera na yun. Sayang, Trillion yun. sayang no, di lang kayo pinalad no? Paano nga, yung kung natin, yung mga namumuno sa atin, yung mga korap na kwan, Hmm. pera kinukan nila, yung kung may pera ka. Pero yung utak, hindi nila kinukan. Hindi nila kinukan, tinatansya. Oo. Hindi yung utak, kailangan sa kwan, sa mga kandidato. Oo. Kasi hindi man makapilipini yung mga kumakandidato yun eh. Yan ang mga lahing ko eh. Parang Espanyol. Gusto nila, sila lang ang kwan. Kung baliktarin mo kaya yung kwan, yung mundo, sila ang nasa kwan. Papayag ba sila? Hindi, siyempre. Dahil hindi sila mag-pay eh. Wala silang kwan eh. Kaya yung election ngayon, hanggang magbuhat pa nung panahon ng Kastila, walang kahulugan niya sa Pilipinas dahil hindi pa independente ang Pilipinas. Hindi pa, wala pang inustisya pa. Kaya, kailangan, yung sistema at saka yung plataforma, kailangan mabago. Oo. Sir, di ba, ano pong masabi niyo ngayon sa nangyayaring corruption sa flood control? Hindi mo makukuha kung dahil unang-una, yung mga politiko, masabot din ang kanyan eh. Yung mga mataas ka, masabot din ang kanyan eh, ng mga namumuno eh. Ng mga kwan eh. Yung mga, halimbawa, engineero, kaya department of sabihin, at least may kanyan eh. May timbre, nakatimbre. Sabihin, merong bendisyon. Ibig sabihin tayo, naniniwala ka na kasabat yung mga ibang politiko rito, tapos yung mga ibang nagtrabaho sa kurap gobyerno. na eh. Kaya nga, hindi tayo masensi eh. Yung pera natin, napupunta sa bulsa ng kwan. Akala nila, madadala nila sa hukay yung pera na. Hindi ka na pinapanood dahil ko eh. Wala rin mangyayari. Parang kwan yun eh. Tawag dito, Kenko, yung moro-moro. Naglolokohan lang tayo eh. Hindi naman, wala namang mangyayari sa ako na yun eh. Sa moro-moro na ako na yun eh. Hindi naman totoo yun eh.
Mga kwan lang yun eh, parang kunyari binimbestigahan tapos wala rin mangyayari. Yan bilang isang mamayan ng bansang Pilipinas. So ano pong nararamdaman nyo na patuloy pa rin yung pagbabaha, no? Kahit may mga ginagawang proyekto, patuloy pa rin yung pagbabaha. Paano nga, kurap ang tao na kumakandidato. Sila kumakandidato para sa bulsa nila, hindi para sa buong, sa bayan at saka sa mamamayan. Para sa bulsa nila. Iisipin ba nila yung kapwa nila na Pilipino? Di mo sila Pilipino eh. Oh. Mga sila, dayuhan sila, mga isip nila dayuhan eh. Kolonya lang nila eh, iniisip nila eh. Gumagaya sila sa ibang bansa na kolonya lang ang pag-iisip. Dahil kung sakali, di ba, sabi nyo nga, tumakbo kayo ng presidente noong 2022. So, di lang kayo pinalad. Oo. So, ngayon darating na, siguro mababa pa kasi, 2028, walang presidential problema election, tatakbo ulit kayo. Walang problema habang nabubuhay ako, kakandidato ako. Hindi, wag mo limitahan ng buhay ng tao. Kung sakaling tumakbo kayo ulit sa 2028, ano pong magagawa nyo upang hindi na tayo bahain? Madali lang yan. Pag gumawa ka ng proyekto, kailangan 1,000 taon. Hindi pa mabahain. Sabihin mo, talagang ginawa ka ng paraan para hindi na bumaha. 1,000 taon, biro mo. Hindi ka na maghihintay pa ng, uy, mabaha sa 1 taon na. Uy, may bagyo na naman na. Paano po yung, kasi di ba po, 6 na taon lang yung termino nyo. Oh. Paano po may pagpapatuloy? Palitan natin lang po. Ang ruling ang patakaran sa Comelec. O pagka mausay ka, binibigyan mo ng halaga yung bayan mo tsaka mamamayan. Magtuloy ka hanggang mamatay, hanggang sa mamatay ka, maaari. Huwag ka lang umalis sa akin mo eh. Masama, mabuti ginagawa mo. Wala problema yun. Kung kurap ka, then siyambong ka lang, wala umalis ka na, huwag ka lang magkan. Dahil hindi mo naman layunin mo, hindi naman banal eh. Paano yun? Kasi, siyempre, di naman natin mape-perfect na talagang may mga Siyempre, kurakot. unti-unti yan. Unti-unti, hindi naman pwedeng biglayin yan. Baka mabigla yung mga atakayin sila sa puso, hindi mamatay sila. Kawawa naman sila. Lang, dahan-dahan lang. Ngayon kasi talagang talamag grabe yung corruption sa ating gobyerno. Talagang hindi mawawala yan. Habang ang namumulo, korap din. Dahil ng mga korupsyon, kaya korap. Hindi mawawala yung korupsyon pagka yung namumulo, korap din. Kung halimbawa, meron po kayong payo o gusto sabihin, mensahe sa mga nakaupo ngayon sa gobyerno, ano po yung gusto nyo sabihin? Kailangan bumalik sila sa elementary. Alamin nila yung aralin panlipunan, yung kasi sa pagpakatao, good manners and right conduct. Yung pag nalaman nila yun, pwede na silang kulang sila sa sa edukasyon eh. Edukasyon ng nila eh. Kaya utak nila mga talamak pa na yung bagasa wala nang silbi utak nila. Sa mga kurakot, sir, ano pong mensahe niyo po? Sa mga kurap na opisyal? Hindi mo mapipigilan yung kurap na yun eh. Dahil inamumuno nga kurap din eh. Kung meron po kayong gustong sabihin sa kanila, ano po yun? Kung meron kang gustong Hindi sabihin. hindi na kayo mapipigilan magkurap dahil kayo, pinanganak kayong pamilya nyo, kung hindi man kayo napangaralan ng magulang nyo, o eskwelahan nyo, o mga kaibigan nyo, talagang habang buhay kayong ganyan. Kung sakaling ikaw ay palari na presidente ng Pilipinas, anong gagawin mo sa mga kurap? Anong gagawin mo sa mga kurap kung sakaling... Mari, nasa Siak Island sila eh. Island of Kurap. Island of Kurap. Kumbaga, doon mo sila ikukulong. Siyempre, kurap ka eh. May nakakasira ka sa lipunan eh. Kaya hindi mo sa Pilipinas eh. Saan bandang isla yan tayo? Saan bandang isla mo ilalagay? Bandang yung sa may bandang China para palagagera o sila unahin bibirahin. Doon mo sila ikukulong lahat para kung sakaling mangyari, sila muna. Oo, sila muna yan. Hindi mga Pilipinong nasa ka na
bumubuhay ng wasto. Po ang mensahe nyo, masasabi nyo sa ating mga kababayan. Basta magdasal lang tayo na kung maaari ang ating mga mamumuno bumalik ulit sa pag-aaral. Maaari elementary, aralin panlipunan, good manners and right conduct, aralin sa pagpakatao, education sa pagpakatao, para malaman nila kung ano yung ibig sabihin ng pagpakatao. Ibig pagpakatao ba yung pera ng bayan ni gagasusin mo? Pagpakatao ba yun? Hindi pakatao yun, hindi makatao yun. Anong tawag doon, tay? Ha? Anong tawag doon? Corrupt, yung greedy. Greedy ka. Marami may pera ka na. Gusto mo pa kunin pa yung pera ng taong bayan. Anong mensahe mo kay Presidente Marcos? Presidente Marcos, kung maaari, yung pamamahala mo, para maging huwarang ka, gandahan mo naman. Hindi yung merong injustice, merong nagra-rally, merong nagugutom. Wala nang nagugutom sa Pilipinas. Pagka wala nang nagugutom, tsaka edukado tao, ibig sabihin, lahat ng tao ko na, pantay-pantay na, ibig sabihin, hindi na maloloko ng mga politiko, hindi na mabobola, hindi na sila makukuhan. Alam mo, ang gobyerno, kung ako lang baka lahat ng taon malusog eh. Lahat ng eskwela, barangay, may nutrition eh. Tsaka mayroong sariling eskwela, mayroong hospital. Para yung isip nila, maganda. Romualdez. Pinsan ni Bongbong. Ganun din yun eh. Pamilya lang ko yan eh. Mga kurap yan eh. Yayaman ba yan kung di kurap yan? Oo. Yayaman ba sila kung di sila manlalamang sa tao? Alam naman lang ko eh. Lamang ang lahing Kastila eh. Ayaw nilang palalamang sa mga pobre, mga mamamayan. Gusto nila, pwede sila ang kwan. Umasa kayo na huwag kayo maging judgmental, na may pagkakataon din na habang ako'y nabubuhay, baka ako ay palari, maging presidente. Hindi kailangan ng pera, kailangan yung utak, yung makatao, makabayan. Hindi kailangan yung mga impluensya. Ayun. Kaya ka nanalo, impluensya. Okay, thank you.